nga ba ang mga dumagat? Kung ikaw ang tinanong namin, anong sasabihin mo? Indigenous people, isa lang yung bagay na masasabi ko dyan. Una, kung iniisip natin na mababa ang uri nila, mag-isipuli tayo. Madalas siguro sila yung mga nakikita nating nakabahag o makaluma pa yung mga tradisyon at kultura. Para sa akin, ang mga indigenous people ay ang isang grupo ng tao na napag-iwanan ng panahon. Sino daw yung mga katutubo? Yung mga katutubo ay talagang narito nung unang-unang panahon pa, no? Okay, bago dumating ang mga Inchek, bago dumating ang Amerikano, bago dumating ang mga Malay, yun talagang unang-unang narito sa Pilipinas. Yung indigenous peoples kasi ibig sabihin, sila yung group or groups of people who were able to maintain their traditional ways, traditional life ways, culture, hindi lang culture yung kanilang oneness as a community, yung kanilang political structures, preserve nila. Sa kasaysayan kasi natin, nasakop tayo ng ilang foreign powers. Despite that, nandyan pa rin yung distinct na characteristics ng mga IP. Sila yung isang grupo ng mga tao na may sariling kultura na distinct sa kultura ng majority sa isang bansa. Sila ay nakatira sa marginalized areas tulad ng kagubatan, desyerto at Arctic areas. Yung mga katutubo ay may sariling wika at kalimitan o karaniwan ay ang mga katutubo hindi naiintindihan ng Estado. Upang mas makilala natin ang mga indigenous people, tayo ay pumunta sa Barangay Calawis, Mount Puro Nature Camp, kung saan matatagpuan ang ilang mga dumagat. May isang mama nagtanim ng salot sa bakuran ng Pilipino. Kapitbahay ng buong mundo. Nanay ko, tatay ko, ay sus Ginoo. May sang-aleng. What is this place? It's called Barangay Calawis, Antipolo City. It's very near Manila. Problema dito sa lugar namin, napakahirap ng mga tao. Wala silang hanap buhay pagkatag-ulan. Ang pinaka-main livelihood nila dito, charcoal making, paggawa ng uling. Ang mga dumagat, isa sila sa mga konti na lang ng mga native tribes natin dito sa Pilipinas. Kaya sila tinatawag na dumagat dahil ang unang mga settlements nila along the sea, sa seashore. Pag dumadami na yung tao dun sa settlement, umaakyat sila sa bundok. Kaya dito sa area na to, maraming dumagat dati. Pero nagkaroon ng maraming migrants. So, nung dumami na yung mga tao, umakyat naman sila. Wala pa yung mga dumagat. Kasi mama ko puno ng tribo. Pero sa ngayon, siyempre barangay nga sinusud lang natin na sitio German. Kasi yun na lumalabas pero puno ng tribo sa ng mga katutubo. Sino nga pala yung namumuno sa mga dumagat ngayon? Namumuno. Yung parang pinunili po. Yung kuntawan na yung tulad nung na-interview nyo kanina ito yung parang siyang Sherman. So siya po yung Marami sa buong dumagat. So that's it. Yung matanda siyang Batas ng katutubo. Kasi ang batas ng katutubo sa isang lugar, katulad ng sitio Paglitaw, puros katutubo. Halimbawa, nagkakaalitan yung dalawang, siyempre hindi na iwasan yan iipunin ang mga matatandang katutubo, sila ang nag-aayos.
Kaya pagdating sa sitio Paglitaw, doon sa problema, doon walang dumadaan, walang record sa barangay. Kasi sa kanila lang tapos na. Ano po yung pangunahing relihiyon sa mga Katoliko? Kasi alam mo, ang Dumagat, kami, marunong kami magdasal eh. Lumulunod lang kami, miski sa puno kami. Hindi na kami, miski ay sa puno kami. Kasi halimbawa ay gusto mo magpasalamat ka sa amin sa Panginoon ay siyempre. Kasi yan na may miski sa kalong, miski din sa simbahan, ang Diyos naman tayo. Kasi tayo inanak na tayo lahat ay mahal eh. Kaya lahat nating sasabihin at lahat nating ginagawa, pwede naman sabihin natin miski sa simbahan. Kung ano ang dito sa nagawa niyo dito sa lupa, halimbawa na kagawa kayo ng kasalanan, ay doon kayo sa impyerno mga papa. Kung wala naman kayong kasalanan, sa langit kayo mabibigyan. Ay naikukuha na namin ng pagkain ng mga damit, mga kailangan sa bahay. Hindi kayo umiiwan. Wala ho namang maipon at kulang sa pagkain. They were engaged in trade with other peoples of the world. Like trade sila with the Arabs, Chinese, Indians. Diba? Ano yun? Uso doon yung ano eh. Yung trade through the sea. Yung mga merchants, sea merchants. Yung tatay ko mula nung hindi na siya yung nanganganak ang nanay ko. Hindi na siya kumukuha ng pamatrona. Bali marunong siya magpanak bali. 11 po kami lahat. Nagpanak yung tatay ko. Kasi sa tawas na nakikita na. Pero mismo ako hindi ko alam. Sila lang nakapapasa. Ang hirap po kasi salitain yung orasyon nila, hindi ko matandaan. Masyadong Pilipino, salita Latin na Latin. Pero yung mga kuya ko marunong. Sa Latin, hindi Dumagat. Si Latin. Tinuturuan sana ako pero hindi ko matandaan. Yung mga kuya ko marunong magtawas, tapos maghilot, mambuga. Tapos marunong din siya manggamot ng mga herbal. Tulad ng mga pag nilalagnat kami, yung dahon ng atsuete, nilalagay lang nila sa aming noo, tinatapal nila. Tapos marunong din siya maghilot ng mga nababalian. Yung mga nahuhulog sa puno, marunong siya maghilot. Yung iba, nagtatawas din mo siya pag mga sinasabi sa amin yung mga namin nununo, yung nasabi nila, makikita doon sa tawas. May mga pambuga siya, pero sa akin kasi hindi ako marunong. Yung tatay ko lang ang marunong. Halimbawa kapag pupunta ng kasalan sila, bali siya ang namumuno. Marunong mo kasing kumanta. Tapos magsayaw din. Paano siya nagkakagam? Bali naman na lang din niya sa lola ko eh. Naniniwala mo ba yung mga Dumagat sa mga diwata? Ang alam ko sa nuno sa puso lang siya, pero sa diwata wala pa siguro. Ano sa tingin mo, ano yung kaibahan ng doktor at sa halimbawa dun sa tatay mo? May kaibahan ba sila o ano sa tingin mo? Tatay ko kasi, mismo pulso ang ginagamit niya. Ang doktor ko, ano-anong ginagamit sa katawan ng tao eh. Pero tatay ko, sa pulso lang ko alam niya may sakit.